Hello, my dear. My dear is Scorpio. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Okay, it's been a while, my dear, na hindi tayo gumagawa ng Love Collective reading. Nabasa ko lang to sa comment section. May nag-request lang na Love Collective reading naman. And oo nga naman, medyo matagal-tagal na tayong hindi gumagawa ng Love Collective reading. So, magre-reminder lang ako, my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And don't worry, my dear, kung hindi ka mag-resonate ngayon, I will try my very, very best na makagawa pa ng mga love collective reading in the near future. Okay? So bago tayo mag-proceed, my dear, gusto ko lamang kunin tong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay makatulong po sa inyo or makatulong po sa ating lahat. Okay, let's go, my dear Scorpio. Inhale. And of course, mag-exhale ka bago ka mag-violet. Okay? So, kuha tayo ng 3 cards sa ating oracle card. Okay? First card natin, my dear, is my focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. Ay, may pagkamakasarili. Energy ng pagiging makasarili. Ibig sabihin, ang mahalaga lang sa akin ay ang aking buhay at wala akong pakialam sa'yo. Ay, ang sakit nito. No? Kasi hindi mo matatawag na relationship to, my dear, pag ganito ang asal ng partner mo, 'di ba? Kasi dapat lahat ng nangyayari sa loob ng relationship, talagang dapat sabay na tinatahak 'yan, sabay na inaasikaso, no? So there's a tendency, my dear, na ang partner mo ay masyadong makasarili. Okay, sarili lang niya ang kanyang iniisip, okay? Let me see, my dear. Kuha pa tayo. Tapos kuha tayo ng 12 cards sa tarot card. Additional cards pa po. Okay? Ay, ito daw. Daming gustong lumabas na card, ha? Daming gustong mag-flip. Okay, there is a big hole in my heart that I can't fill on my own. May emptiness. Okay, so parang yung reading natin, my dear, is ang kanyang dating, ang kanyang energy is parang yung partner mo is may nangyayari sa kanya, may hole sa kanyang heart, okay? There is some, let us say, emptiness sa puso niya. And alam mo, ang sakit nung ganito kasi, di ba kaya ka nga nagrelasyon kasi may kulang, di ba, sa puso mo. Kabiyak, ikaw ang kabiyak ng aking puso. Nandiyan ka na, my dear, nag-i-exist ka na, pero meron pa ring emptiness sa puso niya. So, possible, my dear, na baka hindi talaga ikaw ang hinahanap niya, okay? Kasi may emptiness pa rin daw eh. May kulang pa rin sa buhay niya kahit nandyan ka na. Kasi ako kung magkakaroon ako ng partner, sisiguraduhin ko na siya ang pupuno talaga sa kulang sa puso ko, 'di ba? Siya yung pupuno. Siya yung nawawalang bahagi ng aking puso. Pero ano kayang dahilan kung bakit ka minahal nitong tao na 'to? Kasi hanggang ngayon empty pa rin siya eh. May hole pa rin sa puso niya eh, 'di ba? Sana inayos niya muna ito. 'Di ba? Inayos niya muna kung ano 'tong problema niya. Baka childhood trauma ito
or issue niya sa nung kabataan niya pa, nung siya pa ay wala pang minamahal sa buhay, wala pa siyang kasinta. Mahirap talaga, my dear, na makipagrelasyon ka sa ganitong mga tao eh. Yung may mga problema pa na matagal na talaga. Kasi ang mangyayari eh, parang pinipilit mong ayusin, 'di ba? 'Yun nakakapagod, 'di ba? Okay, tingnan natin, kunin natin yung ano niya, kasama niya na card. Pero so far yung energy niya is kahit nandyan ka na, parang wala ka pa rin. Kumbaga hindi talaga ikaw yung hinahanap niya. May hinahanap siya na iba. Kumbaga hindi ikaw yung gamot. Hindi ikaw yung gamot sa problema niya or hindi ikaw yung solusyon. Hindi ikaw yung nawawalang bahagi ng puso niya. I have many regrets that keep me from moving forward. O, di ba? Ibig sabihin, itong issue niya na to, noon pa to, bago kanya makilala. Ngayon, hindi niya kasi alam eh. Kumbaga parang lost siya eh. Hindi niya alam kung ano ba yung kulang sa kanya, ano ba yung nawawala sa kanya. Kaya nagbaka sakali siya, my dear, na ay teka, pag pumasok ako sa relationship, pag minahal ko si Scorpio, ganito ganyan, baka sakaling mawala itong nararamdaman ko. And very important kasi talaga, my dear, na alam natin kung ano nangyayari sa sarili natin. Pero siya hindi niya alam. Para lang siyang alam mo yun, yung nagta-try-try lang siya kung ano ba yung makakatulong sa kanya, kung ano ba yung magpapagaan ng kanyang nararamdaman. Alam mo, my dear Scorpio, ang problema kasi dito is posibleng panandalian lang yung mga nahahanap niya talaga na solusyon sa hole sa kanyang puso o yung emptiness sa kanyang puso, my dear. Kasi hindi niya hinaharap eh. Minsan kasi hindi hindi tao ang solusyon sa mga problema natin eh. Hindi tao eh. Kasi minsan maski meron tao na nakikinig sa iyo diyan eh. Kung 'di ba, pag alis ng tao na 'yan, wala na, ganun na, masakit na naman ulit. Minsan kasi tayo mismo eh, yung acceptance, yung pagtanggap, yung pag-unawa, 'di ba? Yung lagi kong binabanggit, my dear, na everything happened for a reason, 'di ba? Yung gano'n. Kasi hanggang hindi mo nare-realize 'yan kung lagi mong iaano yan na, ay ganito, ganyan, ganito, gano'n, ay walang mangyayari talaga. Talagang kahit sinong tao ang dumating sa buhay mo, ang mangyayari parang temporary lang yan siya, 'no? Okay. Or there's a tendency na baka nabubuhay pa rin siya, my dear, sa illusion na kaya niyang i-rewind ang oras at kaya niyang ayusin kung ano man yung bagay na yun. Like for example, broken family, 'di ba? Hindi mo na mare-rewind yun eh. Kung broken family ka. So anong pinaka-goal na gawin mo? Ay, gagawa ako ng sarili kong pamilya at sisiguraduhin kong hindi ito broken family kasi galing ako sa broken family. Dapat ganun ang mindset eh. Okay, hindi eh. Parang ang nangyayari dito is repeated cycle lang yung nangyayari. Kung broken family siya, so ngayon ang nangyayari, broken family na naman ulit, 'di ba? So, kasi hindi siya nag-aano doon sa kung ano man yung problema niya. Noon pa 'to, bata pa lang siya, problema niya na 'to. Okay? So, tingnan natin, my dear. So, baka iniisip mo naman ngayon, kasalanan mo lahat, ikaw ang dahilan. My dear, hindi mo maaayos yung isang bagay na hindi mo alam kung ano talaga ang pinakapunot dulo. Kasi ayaw naman niya sabihin. Or kung sasabihin naman niya, ayaw naman niya baguhin. Okay? So, kuha tayo ng 12 cards, my dear Scorpio. Oy, meron tayong energy ng Knight of Cups. Okay? Ang Knight of Cups kasi, ito yung tao na always nagsushow up. Okay? Lagi siya nagsushow up. Kunyari sa trabaho, lagi siya nagsushow up sa trabaho. Lagi siyang pumapasok. Pero yung puso niya wala talaga doon. No? Ibig sabihin, nandiyan siya pero hindi mo siya maramdaman. Nandiyan siya pero parang yung isip niya nasa malayo, parang gano'n. Parang ka nakikipag-usap sa pader, 'no? Yes, my love, we can actually say, my dear, na si Knight of Cups is merong energy ng parang nakakalito or parang misleading na energy. Kasi may times na sweet, may times na malambing, may times na ayan, dahan-dahan na talaga na parang nag-iiba na, minsan attentive, minsan nakikinig, minsan, parang siyang switch on and off, no? So,
Nandiyan dyan siya, pero parang wala siya dyan. Okay? Parang ganon. Okay? Let's go tayo. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, isa na lang, 12. Okay? Recount lang tayo, my dear, just to make sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, ito, tinabi ko na siya kasi nag-separate na talaga siya ng kusa. Okay. Second card natin is the Tower. Okay. Ang pagguho. Okay. So, nang dahil sa problema niya, my dear, sa personal na problema niya, sabi niya nga dito my focus is on myself. I can't be bothered to worry about you. Nang dahil dito sa pag-uugali niya na makasarili. No, let us just say makasarili siya. Kasi sabihin natin, oo, meron naman siya talagang karapatan na maging makasarili kasi may problema siya So kaya nararamdaman niya, my dear, na teka, kailangan ko mag-focus sa sarili ko. Yung problema mo lang yan. Tapos sabi mo, ano, problema ko lang? Problema natin to. Mag-partner tayo. Pero sa isip niya kasi may kinakailangan akong ayusin sa buhay ko. Alam mo ang problema dito, my dear, sana hindi muna siya pumasok sa relationship. Inayos muna niya ang sarili niya. Kasi kawawa yung mga taong nai-involve sa kanya. Kawawa yung mga tao na minamahal siya pero hindi naman niya kayang suklian yung pagmamahal na ibinibigay sa kanya. Kawawa. As in, kawawa talaga, my dear. Okay? We have here the energy of the Five of Swords. Energy ng abandonment. Okay? Yes. Kasi nga, focus nga siya sa sarili niya. Kaya may mga, sabi ko nga, para siyang switch. On and off. Okay? Minsan okay, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. 'Di ba? May bipolar. No? Paiba-iba ng ugali. Ganon. Minsan okay, minsan. Ang gulo nitong kausap, my dear. No? Kung hindi mo siya maintindihan hanggang ngayon, bakit ganito? Kasi may problema siya since the very, very beginning pa, my dear. At walang ibang makakapag-ayos nun, my dear, kung hindi siya lang. Okay? Maliban na lang kung psychiatrist ka. Okay? No, maiintindihan mo siya. Kailangan niya ng psychiatrist or kailangan niya ng somebody talaga na matyagang itatakel or aayusin, my dear, yung mga issue niya, yung mga problema niya. Kasi hindi yan kayang solusyonan. Dumating ka na sa buhay niya, hindi pa rin nasolusyonan yan. So, nasa sa kanya na talaga ang problema. Kaya itong tao na to, hindi mo to pwedeng sandalan talaga. Kasi para siyang ilaw. Para siyang Christmas light. 'Di ba? Kung anong ganda ng Christmas light, yun naman ang saklap ng ilaw ng tao na to kasi kumukuti-kutitap on and off, no? On and off, Christmas light, ang ganda Kumukuti-kutitap, ang ganda paiba-ibang kulay Siya kasi, on, off, 'di ba? Gumaganda lang naman ang Christmas light kasi ang daming ilaw 'di ba? Hmm. Siya kasi isang ilaw lang, masakit sa mata. Subukan mo yung ilaw niyo, my dear. Patay-sindi mo, patay-sindi mo, patay-sindi mo, patay-sindi. Ang sakit sa mata. 'Di ba? Subukan mo yung ilaw niyo sa kwarto, patay-sindi mo, patay-sindi mo, 'di ba? Gawin mo 'yan, 'di ba? Ultimo nga nanay mo mapipikon sa'yo. Ano ba? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? 'Di ba nakakapikon? 'Di ba? Kasi patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Tsaka ang sakit sa mata, no? Okay. So itong tao na 'to, my dear, yung kanyang problema, yung kanyang personal na problema, ang nagiging dahilan kung bakit hindi nagwo-work yung relationship. Sinubukan niya nag-try siya, ay baka 'pag naging kami ni Scorpio, magiging okay na 'to. Hindi. Problema mo talaga 'yan, ikaw na talagang may problema diyan, ha? Okay, tingnan natin, my dear Scorpio, eto daw. 'Di ba, Nine of Sword? Ayan ang nangyayari sa kanya. Like, meron siyang dala-dala na napakabigat. Meron siyang dala-dala, my dear. Ang masama dito kung sa'yo niya na ibubuntong ito.
Kasi mapapatanong ko, bakit parang kasalanan ko? Bakit, anong problema? Ano meron? Nasaan ako? Yung parang ganon. 'Di ba? Anong kinalaman ko diyan? 'Di ba? At saka posible din, my dear, na merong ginagawa 'tong tao na 'to na hindi nagiging helpful, hindi nagiging, walang benefit sa loob ng relationship, walang nagiging contribution sa loob ng relationship. And pag-aawayan niyo 'yon. Once na ikinorek mo 'yon at sasabihin mo sa kanya, "Hoy, hindi nakakatulong 'yan, mahal, darling, hindi nakakatulong 'yan sa relationship natin." Magre-react 'tong tao na 'to. Ang sasabihin niya, "You are being so controlling, you are so being manipulative, blah, 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 blah." Kasi gusto niyang ilagay sa utak mo na parang normal 'to, kasi coping mechanism niya, eh, 'no? Coping mechanism niya 'to kung ano man 'tong ginagawa niya, 'di ba? Kung ito ay nag-iinom lagi, kung ito ay kasama lagi ang barkada, nagbubuhay na parang walang asawa or whatever, or kaya niya pa rin kausapin lahat ng gusto niyang kausapin maski sino, maski na hindi na siya nagiging helpful sa loob ng relationship, gagawin niya 'to kasi ito yung nagiging coping mechanism niya. Ibig sabihin, ito yung nagiging dahilan niya para makalimutan niya kung ano yung nangyari sa kanya in the past, whatever it is. Ito yung para nagiging comfort zone niya. Okay. So, anong nangyayari sa kanya, parang wala siyang, kumbaga sa alak, wala siyang brand ng alak. Paiba-iba siya ng alak. Bukas itong iinumin niya, eto na naman iinumin niya, eto na naman. Kung saan siya gaganda yung kanyang pakiramdam. Hindi tayo guaranteed kumbaga sa gamot, hindi tayo sure na eto yung makakapagpagaling talaga sa kanya. Paiba-ibang gamot araw-araw, and ang hirap niyan. Kasi kung sa relationship ang mangyayari niyan is posibleng paiba-ibang babae araw-araw. Bukas si Lorna, bukas si Pe, bukas si Ana, bukas si Juliet, bukas si ganito, ganyan, si Maria, si Annabel, 'di ba? Si Joy, si Christine, paiba-iba. No, mahirap makipagrelasyon sa ganitong klase ng tao. Kaya is very important na pag kayo ng karelasyon na talagang na-overcome na talaga niya yung kanyang mga problema in the past. Ang haba na 17 minutes, we have to go. We have here the 5 of Cups. I'm very sorry, my dear, kung mahaba ha. I try to make it mabilis-mabilis naman, okay? Ayan yung nangyayari sa kanya. Hindi niya na-appreciate na nandiyan ka, na may nagmamahal sa kanya, na may mga tao. Hindi niya na-appreciate kasi doon pa rin talaga siya nakapokus sa kung ano man yung bagay na yon. May problema to, my dear. Meron siyang serious problem. Okay, the Page of Cups, posibleng may pagkaisip bata din. Okay, childish. Kagaya ng sinabi ko kanina, ayaw niya nang nasisita siya. Ayaw niya nang napupuna siya. Ayaw niya na pinagsasabihan siya. Kahit nasabihin natin na nasa tama ka naman, ire-reverse niya yon. Pipilitin niya, my dear, na mali yung sinasabi mo. At you are being just manipulative, controlling, di ba? Yung ganon. Okay? Next card natin is the Moon card. There's a certain sadness, my dear, sa kanya. There's a certain na empty. Yan, yeah, tama. Hollow, big hollow in my heart. May something sa kanya, my dear, okay? Parang may trust issue din tong tao na to, no? Maski siguro anong gawin mo, maski siguro i-donate mo na siguro para lahat sa kanya or something. Nandun pa rin talaga siya sa moment na parang, okay, hindi ko siseryosohin to kasi nangyari na sa akin noon na niloko ako ng parang kasalanan mo lahat, ganon. We have here the energy of the Emperor, okay? Siya ang nasusunod. May pagka-Emperor yung energy nito, my dear. Pag ginusto niya, wala kang magagawa. And hindi yan healthy sa loob ng relationship. Next card natin is the energy of the World card, okay? I think siya yung klase ng tao, my dear, na madali siyang sumuko, no? It's just more on like, maliban sa madaling sumuko, ayaw niya na pinag-uusapan yung mga bagay-bagay. Lalo na kung yung center ng topic is nasa kanya. Siguro kung ang center ng topic ay may kinalaman sa mga achievement niya, sa mga bagay na nagawa niya sa buhay niya, na nagpaangat sa kanya, go. Pero kung sabihin mo, may dear, na siya ang pag-uusapan at ang topic is may kinalaman dito sa kung ano man yung problema niya, ayaw niya, agad niyang i-close to, my dear. Kasi parang gusto niya mabuhay sa illusion. Okay, yun ang nakukuha ko. We have here the energy of the Temperance. May something talaga deep inside sa kanyang heart. No, meron siyang kinukubli, meron siyang tinatago, my dear. And
sorry to say, mahihirapan ka sa tao na 'to. I hope na meron kang haba ng pasensya, tiyaga, pang-unawa, and so on and so forth para matulungan itong tao na ito, okay? We have here the energy of the star, okay? I can feel na itong tao na 'to is pinagtatakpan niya yung mga issue, 'no? Parang ano yan, parang tubo na may tagas kaysa palitan niya yung buong tubo, ang gagawin niya tatakpan niya lang ng pandikit. Lalagyan niya lang ng temporary, kahit na sabihin mo meron siyang kakayanan na palitan yung buong tubo, hindi niya gagawin yun. Ang gagawin niya tatakpan niya lang ng tatakpan, 'no? Sasabihin mo sa kanya, "Mahal, may ganito, ganyan, gano'n, gano'n, may problema." Ang gagawin niya, gagawa lang siya ng quick fix o kaya mangangako lang siya, "O sige, sa ganito, ganyan aayusin natin." Quick fix. Tapos 'pag dumating, "Ay, pasensya ka na, hindi nagkasya yung ganito, ganyan, ganyan." Tapos palaging quick fix lang, my dear, okay? We have here the energy of the Five of Wands. This is energy ng away at misunderstanding. I think ang nagiging problema niyo talaga dito, my dear, is yung pagiging immature ng tao na ito. Okay, yun ang nakukuha ko. Like, magiging isip bata niya talaga and ayaw niya magpa-correct, ayaw niya magbago, ayaw niya ng change, ayaw niya na magpatulong. I think ang problema wala sa'yo, my dear, eh. Kasi kahit sinong tao, my dear, ang dumating sa buhay niya, kung hindi niya i-co-consider yun talaga na parang daan para maayos kung ano yung mga dapat ayusin sa kanya, wala din. Kahit si Angel Locsin pa yan or si Bea Alonso pa yan na dumating sa kanya or si Gerald Anderson or si Piolo Pascual, whatever. Kasi this is a general reading, hindi lang 'to magre-resonate sa mga lalaki or sa mga babae. Kahit sino pa ang dumating sa kanya, kung siya mismo is in denial siya na meron siyang problema at meron siyang kinakailangan ayusin, walang mangyayari, my dear. Paulit-ulit lang yun nangyayari. Kahit sino ang pumasok sa buhay niya will feel the same way. Ganun ang mararamdaman. Ganun, same pressure, same energy kasi ang problema ay nasa kanya at ayaw niyang ayusin yun. Okay? So, my dear Scorpio, sorry for the very, very long reading. Sinubukan ko naman na bilisan sa mga nagtatanong kung bakit ang bilis-bilis ko magsalita kasi ayaw ko, my dear, na humahaba talaga ang reading. Pero sad to say, I need to translate lahat ng cards sa inyo very, very carefully. Talagang dapat malinaw talaga yan and very details, my dear, para alam ninyo kung ano ang inyong pinapanood. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na energy. Okay? Para sa ating Love Collective reading. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you, my dear Scorpio, and take care of yourself. Bye-bye. Thank you, my dear. I love you.